magandang pakiramdam. Kasi nilusin ko. Namin may crack. Eh, kanina ba nung tinest drive nyo ito ng umaga? Wala, okay lang. Tatlong beses na kami labas-pasok. Kaya lang nawalan tayo ng bus. Sa nakaraang video natin, nakita na natin kung paano binuo ng napakametikulusong team ng Gold Star Turbocharger ang makina ni Tosgas. Naibalik na rin natin ang practically brand new na makina ni Project Tosgas at nakita naman po ninyo. Ako pa ang pinagbaba ni na JP ng sarili kong makina. Tutulak na natin siya para lumapat tayo sa engine bay. Nakakakaba pero nakaraos naman tayo dyan kahit paano. Kaya naman nang maibalik na ni na JP ang ating manifold, turbo, intercooler at ang mga wiring, road test naman ang aming ginawa. Sa katunayan, dito namin nakita kung may mga kailangan pa bang i-tweak, itono o kung may magpaparamdam pa bang mga bagay-bagay. Japes, ano yung na-encounter natin na issue pa ngayon? Exhaust side ng turbo. Feeling namin may crack. Eh, kanina ba nung tinest drive nyo ito ng umaga? Wala, okay pa. Tatlong beses na kami labas-pasok. Pasado, okay naman. Kaya lang nawalan tayo ng bus. Kumbaga ngayon, singaw yung exhaust natin. Ang nararamdaman natin is NA tayo ngayon. Hindi tayo nag-boost. Kuya, yung ganong issue na natuklasan natin sa flapper habang tinetest drive natin to, anong remedyo dun? Either magpapalit tayo ng exhaust boss or makikita naman natin kung bumitaw lang yung spot niya. Minsan kasi bumibitaw yun. Umiikot kasi yun, kaya may crack yung exhaust natin. Papalitan natin yung exhaust pag ganun. Pag may crack. Turbo lang naman yan, boss, ang kailangan natin. Ang engine naman natin, okay naman ang engine natin. Kumusta yung naging outcome nung ginawa natin sa engine? Maganda boss, maganda naging outcome. Parang naging outcome niya, nagkaroon tayo ng kompresyon na maayos. Tsaka yung vibration ng makina nawala. So tingin nyo, mula ngayong araw na to pagkaka-test drive natin, ilang araw na lang aabutin bago yung release? Siguro makapag-test drive tayo Friday, no? Friday, tapos Saturday long test. long drive tayo boss. At yan yung sitwasyon sa pag-ikot namin. Bumabalik na kami ngayon dito sa Gold Star Turbocharger because inikot na namin yung sasakyan, tinignan lang, health check. Kaninang umaga nakatatlong ikot na yung mga boys natin from Gold Star. Pero ngayong hapon kung kailan kasama ako may nagpakitang sintomas, no? Medyo iba talaga ugali nito ni Tosgas eh. Para sa akin naman, mabuti nang magpakita ngayon yung mga issue na magpapakita, yung mga magsusulputan para pag uwi sa akin ng sasakyan, wala na akong iintindihin, wala na akong poproblemahin. Ngayon, tignan nyo. Yan yung boys, kakapark lang namin dito sa Gold Star and they're immediately checking what happened. What happened, Bella? Bakit nag-drop yung boost? Bakit naging parang NA yung takbo niya despite this morning running very well. Pero ganun talaga, it's a matter of fine-tuning. I know. Bonfire rights? Para sa akin naman okay lang kasi pagbalik ng sasakyan sa akin gusto ko wala na akong poproblemahin, gagamitin ko na lang. So let's see what's going on. Sa puntong ito, patuloy ang pagtotono ng boost. Ganun talaga Specialty ni na JP ito, kaya't gusto nila ay perfect. Napakamitikuloso rin nila, kaya't siguradong walang lalabas sa shop nila na hindi makakapasa sa standards nila. Pero so far, wala namang naging aberya sa makina niya at talagang napakalakas ng kompresyon. Ganyan kasi ang performance ng isang makina na nabuo ng maayos mga chong. Kung pamilyar kayo sa term na blueprint, pretty much ganun po ang ginawa namin. Mula sa clearances, torque specs ng mga bolts, pagpapalit ng cylinder head, pag-aayos ng block, bore sleeves, at maging ang mga rod bearings nito ay balik sa factory specs ng Mitsubishi.
At ilang araw lang ang nakalipas, nahuli na ni na JP ang tono ng boost. Mas naka-break in na ang makina. At stable nang gamitin si Tosgas. Heto na nga at ready na kami sa susunod na ganap. Break in muna bago lumayo sa Saturday. King, syempre pag mag-braking kailangan malinis para presentable. Engine bay. King Senko Special. Jeeps, anong gagawin natin ngayon? Mag-braking na tayo ngayon. Ito na yung after nito, pwede na natin siyang i-release kicking. Kasi city braking ako ng mga ilang days. Ito na. Expressway na tayo. Okay, saan tayo pupunta ngayon? Pampanga. Okay. Noong nakaraan nawalan tayo ng boost bro, di ba? Kumusta yung naging findings mo after that? Okay na. Nagkaroon ng crack yung exhaust pero na-address na natin. Exhaust ng Turbo. Kasi sakit ng 4D56 sa may wastegate. Meron yung flapper. Nagkaka-crack minsan doon katagal. Yung good thing, marami tayong puwet ng 56. So nag-rebore lang ng konti. Okay. Kumusta siya ngayon? 4D56, ilang taon na to, King? 29. 29. Ay, hindi. 30 na pala. Siguro, pwede ko siya i-compare. Montero Gen 2. Hindi na siya. Ayos. So far. Pero regarding naman sa body, mas mabigat tayo eh. Kasi syempre, magaang na yung mga modelo. There you go. Test drive kami. Malayo. Maya ako yung uupo dyan to see the power. Testingin natin. Hindi ko pa na-drive eh. Excited. Aga ko gumising today. Sana mamayang hapon kaya ko pa rin mag-drive. Wala pa akong tulog. Pero okay lang. Please mauwi ko na to. Uwi ko na Oo, syempre. Okay. Unless kung kakabit na ng LSD. Hanap tayo. LSD pala eh. Sa Baguio. Actually, first time kong maupo bilang pasahero dito kay Project Tosgas sa ganitong kalayong biyahe. Inikot kami ni na JP sa kanilang usual na ruta sa NLEX para makatakbo sa highway si Tosgas. Hanggang sa eventually, huminto kami sa isang gasolinahan para mag-health check at para rin makapagpalit kami ng driver. Turn ko naman. Here we go guys, quick check dito kay Project Tosgas. Nilabas na nga natin siya dun sa Gold Star. It's my turn to drive now. Bago kami bumalik sa expressway, nag-check lang kami, tubig, oil, every vital signs ng sasakyan tinitignan lang namin. At kung napansin nyo, wala tayong steel bumper ngayon dahil yung steel bumper natin, ibinenta ko. One, dahil medyo mabigat yun, no? And number two, yung pamalit natin na off-road bumper ay mas magaan na, but for the meantime, kung makikita nyo, magkaiba yung shade ng fender flare natin and the bumper. That's because yan yung stock. Tsaga-tsaga muna tayo dyan. Ipakikita ko sa inyo sa susunod na video yung itsura ng bago nating bumper. But for now, let's go ahead, let's go back on the road. I'll be driving, experience natin yung bagong power ni Project Tosgas. Tara! Nakakatuwa man ang performance ni Project Tosgas natin, sa puntong ito ay hindi tayo dapat masyadong throttle happy. Dahil sa break-in, kailangang gamitin natin siya ng responsable para naman hindi mabigla ang makina. I personally pledged na gagamitin ko ito ng smooth and steady lang sa mga acceleration at lalaro-laruin ko lang rin sa cambio para nag-iiba-iba ang RPM ng makina, which is healthy para sa isang nagbe-break-in at bagong buo na makina. Sit rep guys, na-drive ko na si Project Tosgas tulad nga ng mga narinig nyo kanina. Ibang-iba yung power ngayon ni Project Tosgas. We're now idling, magla-lunch muna kami. We're just letting the engine cool down, but if you are here, kung maririnig mo yung idling ng engine at kung may kukumpara mo siya dun sa dating idling, napakalayo. Quick comment dun sa characteristic ng engine ngayon.
Mas pino siya, less vibration definitely, pero sabi nila after 1,000 kilometers, magbabago pa raw to at mas magiging pino pa raw to, sabi ni Gold Star. Why? Yun dahil syempre nagsisettle pa yung makina, nagbe-break-in pa siya. So we just gotta take it easy. After 1,000 kilometers, magtutweak pa kami ng konti sa turbo nitong Project Tosgas para mas lumakas pa. Yeah, boy. Dahil ang ina-assure sa atin ni JP, after 1,000 kilometers daw, after that tweak, may ilalakas pa si Project Tosgas and I can't wait for that to happen. Now for quick comparison sa driving characteristic ni Project Tosgas ngayon, kung familiar kayo dito sa mga sasakyan na to, itong dalawang to, itong generation na to ng Strada tsaka Montero Sport, yung mga 4D, 5.6 variants ng dalawang to, naging parang ganun yung performance ng sasakyan na to. Or, to put more context, para din siyang 4M40 na performance. If that makes sense, well, ramdam mo kasi talaga kung na-drive mo siya dati na medyo mabigat, it takes some time bago mag-spool yung turbo. Ngayon, dahil sa quick spooling ng turbo natin, mas nagiging maliksi, mas nagiging magaan yung hatak, at mas nagiging immediate yung response ng sasakyan, which is our stated goal when we first began this project of overhauling and upgrading some engine components. Ano-ano nga ba yung in-upgrade natin sa engine ito? Pag-iisipan ko kung sasabihin ko. Tatanong ko muna kay JP kung pwede ko bang i-disclose. But for now, more driving. With everybody happy, kami po ay bumalik na muna sa shop ng Gold Star para kabitan naman si Tosgas ng oil catch can. At para na rin sa isang paalala para sa akin at maging sa iba pa nating tropa dyan na nagmamaneho ng bagong overhaul na sasakyan. Pero well, ano nga ulit yung kinabit natin yan? Para sa Ang tawag dito oil catch tank. Ito yung nagsasalo doon sa mga langis na manggagaling dito para hindi siya hindi siya mag-ipon dito. Dito kasi ang original kasi yan dito nakakabit. Ngayon iniwas na natin, tinanggal na natin. Yung langis na kasi na nanggagaling dito, pupunta sa turbo yon. So ngayon tinanggal natin para hindi na siya magkalangis yung turbo. Ano ba nangyayari sa turbo pagka nalagyan ng langis yun? Magdudumi siya hanggang sa makahigop yung turbo ng langis hanggang sa intercooler. Yan, dudumi siya. Itong ginawa natin, pansalo doon sa langis na mga sumasama sa sa breather. Okay, kuya, paano naman yung maintenance niyan? Paano yan kapag napuno? Makikita naman siya kung hanggang saan yung level nitong langis. Pag niya kita na hanggang dito, pwede nang tanggalin, linisin. Tapa nun. Hugasan na lang ng mga gas or gasolina. Yan. Tapos balik ulit. Chief, di ba break-in pa tayo 1,000 kilometers? 1,000 kilometers, sir. Ano yung mga do's and don'ts na pwede namin gawin habang pinibreak-in pa namin itong engine? Ang hindi pwedeng gawin dito, boss, yung mag-rev ka ng mataas. Dapat hanggang 3,000 RPM ka lang para sa break-in ng makina. Tapos, pag shift lang ng shift, hindi kailangan ibabad yung RPM ng matagal. Sa city naman, boss, yung normal driving lang, wag galit, wag paiyakin yung gulong, ganun. As in, tamang city driving lang. After break-in to, boss, pwede na natin change oil natin, palitan natin yung full exhaust, tapos palitan natin yung piping ng charge pipe ng turbo, papuntang intercooler para mas maganda yung hangin na papasok sa makina, mas malamig, saka para mas makahinga yung makina, palitan natin ng full exhaust. Pag totally break-in na yung makina. After nun, Pwede nang bira-birain, boss. Pwede nang sagad-sagad yung RPM, sagad yung speed, pwede na yun. Yeah, boy. Talaga nga naman, may headroom pa pala kami para mas lumakas pa itong si Tosgas. That made me excited and that is definitely something to look forward to. Pero let's not get too ahead of ourselves. Heto nga't habang nagbe-break-in pa at drive ko si Tosgas, napalaban ng kaunti. God damn. It's my turn. Gusto ko lang clear. One day later. Japes, anong ginagawa natin ngayon? Pakiramdam. Kasi nilusong ni King. Pero tinignan na natin.
So pinakikiramdaman ni JP ngayon yung clutch kasi nga na ilusong ko like 4 times kahapon. Tapos chinecheck. Playground eh. Oo, wala, inaabot sa ulan bro eh. Chinecheck din ni JP ngayon kung anong status ng makina, yung RPM kasi magbabago pa nga yan dahil lumuluwag pa yung makina. Pero tumipid ka na sa diesel. Yes, tumipid na. Lakas ng hatak bro. Spoiler alert, dumating at napinturahan na rin ng Broadway Car Care Center ang bago kong bumper mula sa, sabihin na lang natin na mapagkakatiwalaang source ng pyesa mula sa Blumentritt. Ayaw niya ipasabi kung sino siya eh. At ito na nga ay ating ipinakabit. More of that bumper sa susunod nating video mga kapatid. May mga kulang pa rin kasi kaming pyesa para dyan. Sa ngayon, patuloy ang pag-drive ko at pag-enjoy kay Project Tosgas. Sa susunod na video ang ating tweaks matapos ang 1,000 kilometers break-in. Kung may mga tanong po kayo tungkol sa ating build na ito, i-comment lang po ninyo at yan ay ating sasagutin. We also hope na may natutunan o at least ay na-entertain kayo sa mga videos sa series natin na ito. For now, this is King Senko. You drive safe out there, folks.